Karaniwan na sa mundong ito na kapag nakararanas ang tao ng suliranin at kalungkutan, ay naghahanap siya ng mga bagay na makapagpapasaya sa kanya. Minsan, sa pamamagitan ng pagkain, sa pamamasyal, sa mga bagong bagay na nabibili niya, o kaya ay sa piling ng mga kaibigan at pamilya. Doon hinahanap ang kasiyahan. Pero isang katotohanan na ang mga ito ay panandalian lang. Napatunayan na sa maraming pagkakataon na ang kagalakan sa mundong ito ay pansamantala lamang. Kahit gaano kasaya ang isang tao, hindi nito tuluyang maaalis ang problema. Ito'y parang isang pahinga lamang, isang sandaling hinga bago muling harapin ang realidad. Kaya ang karamihan ay nagtatanong, bakit nga ba ganito? Sa dami ng bagay na maaaring magpasaya, bakit tila may kulang pa rin? Kaya sa gitna ng kalungkutan, problema at ingay ng mundo, ang tanong ay hindi lang anong magpapasaya sa akin, kundi saan ko matatagpuan ang tunay at pangmatagalang kagalakan. Mga kaibigan, magandang araw po sa inyo at welcome po sa programang ito, ang Iglesia ni Cristo. Samahan po ninyo kami sa gagawin po naming pagtalakay. Makakasama po natin ngayon ang kapatid na Gerson Guevara, isa rin po ministro sa loob ng Iglesia ni Cristo. Magandang araw po sa inyo, kapatid na Gerson. Magandang araw po, kapatid na Glenn. At magandang araw din po sa inyo, mga giliw naming taga-subaybay. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kapatid na Gerson, ito pong pag-aaralan po natin ngayon at tatalakayin natin ay napapanahon sapagkat kitang-kita po natin at damang-dama po natin ang nangyayari ngayon sa paligid po natin na nagdudulot po sa maraming tao ng kalungkutan, ng kahirapan. Bagay na tayo po sa panig natin mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, hindi naman po natin ipinagtataka sapagkat sa marami na po natin pag-aaral, pinatunayan po sa atin na ang mga bagay po na yan ay mga palatandaang ibinigay ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo kapag malapit na po ang araw ng paghuhukom. Ano po ang sinasabi ng Biblia na nararanasan po ng mga tao sa daigdig po na ito na lalo pang ang pinalalala ng mga nangyayari po ngayon? Kapatid na Glenn, mga kaibigan, ganito po ang mababasa natin dito po sa Aklat ng Mga Awit, sa 6 at 6, pakinggan po ninyo. Pagod na ako sa kapighatian. Gabi-gabi ang aking higaan ay basa dahil sa aking pagtangis. Ang aking unan ay babad sa mga luha. Mga kaibigan, yan po ang sinasabi ng Biblia. Ayon po sa ating binasa, pagod na ako sa kapighatian. Hindi po ba, kapatid na Glenn, mga kaibigan, totoo po ito. Ito talaga po ang nararamdaman ng tao, napapagod siya, namimighati siya dahil sa kanyang mga karanasan. Opo, kaya ano pong ginagawa ng tao kapag nakararanas nga siya ng mga kapighatian at dahil doon ay napapagod na, pinanghihinaan na. Gaya po ng binasa natin sa gabi, ay tumatangis siya sa higaan. Pagod man po ang katawan dahil sa maghapong paggawa, subalit halos hindi rin po makatulog sa gabi, kapatid na Glenn. Ang isipan niya, ang laman ng kanyang isipan ay ang mga nararanasan niyang nagdudulot ng kalungkutan sa kanyang buhay. Paano po kung nakangiti naman, kapatid na Gerson, nakikita naman ng tao na mukha naman siya masaya? Ano po sinasabi ng Biblia po ron? Ganito naman po, kapatid na Glenn, ang sinasabi sa atin ng Biblia, dito po sa Aklat ng Kawikaan, sa 14 at 13 ay ganito po ang pahayag sa atin. Ang isang tumatawa ay maaaring malungkot sa loob niya. Kahit sa pagtawa, ang puso ay maaaring nakadarama ng sakit at ang kagalakan ay maaaring magwakas sa kalungkutan. Ito po, mga kaibigan, ang sinasabi muli ng Biblia, kapatid na Glenn. Hindi nga ba totoo itong sinasabi po na ang tao, bagamat merong iba po sa kanila, tumatawa nga, pero sa loob nila ay merong kalungkutan. Kaya malungkot sapagkat yung kanilang puso nakararamdam po ng sakit o pagdurusa. Yan naman po talaga yung ginagawa po ng iba, di po ba, kapatid na Gerson? Yung hirap, yung sakit, yung kalungkutan, ay tinatago nila doon sa
pagkakaroon nila ng masayang ngiti, Opo. di ba kahit na nahihirapan na. Bakit po kaya? Ano po bang gusto nilang ipakita doon sa kanilang kapwa o doon sa kanilang mga mahal sa buhay? Kaya nila ginagawa yun. Maaaring ang gusto po nilang ipakita, kapatid na Glenn, ay kahit na dumaraan sila sa kalungkutan, ay matatag pa rin sila. Yan po ang gusto nilang makita ng kanilang mga kaibigan, mga kakilala, lalo na po yung mga mahal nila sa buhay. Opo. Kaya ano po ang nagiging paniniwala po ng iba, kapatid na Gerson, tungkol po sa kalungkutan na kanila pong nararanasan sa mundong ito? Ganito naman po ang mababasa natin dito po sa Jeremias sa 8 at 18. Pakinggan po ninyo. Ang aking kapighatian ay walang lunas. Ang aking puso ay may karamdaman. Mga kaibigan, nahulog na po ang iba sa pag-aakala na yung kapighatian, yung kalungkutan po, kapatid na Glenn, na kanilang nararanasan dahil sa iba't ibang mga pangyayari sa mundo ay wala na pong lunas. Doon na po pumapasok yung anxiety Opo. at yung iba nahuhulog na sa depression. Opo. Kapatid na Gerson, tunay bang wala ng lunas yung mga kalungkutan na nararanasan po ng tao sa mundo pong ito? Biblia po ang sasagot sa atin, kapatid na Glenn. Ganito po ang nakatala. Dito po sa aklat ng Isaiah sa 65, 17 hanggang 19, ganito po ang pahayag. Matamang bigyang pansin ito ngayon. Ako'y lumilikha ng mga bagong langit at ng bagong lupa. Lahat ng naunang mga bagabag, kaguluhan at kirot ay mga bagay na lumipas na, dapat nang kalimutan. Tumingin kayo sa hinaharap ng may kagalakan. Umasa kayo sa aking nililikha. Aking lilikhain ang Jerusalem na gaya ng lubos na kagalakan. Aking lilikhain ang aking bayan na gaya ng wagas na kaligayahan. Ako'y magagalak sa Jerusalem, masisiyahan sa aking bayan. Wala nang mga ingay ng pagluha sa lungsod, walang mga pag-iyak dahil sa labis na paghihirap. Mga kaibigan, hindi po totoo na wala na pong lunas yung kalungkutan na nararanasan ng tao dito sa mundo. Opo. Sapagkat kapatid na Glenn, gaya nga po ng sinabi mismo ng ating Panginoong Diyos, ako'y lumilikha ng mga bagong langit at ng bagong lupa. Sa ibang salin po ng Biblia, kapatid na Gerson, yan din po yung bayang banal Opo. na nilikha ng ating Panginoong Diyos. Yung tinatawag din po na bagong Jerusalem. Opo. Kaya dapat po na maunawaan po muna ng ating mga taga-subaybay sa bahagi pong ito, yung lunas doon sa kalungkutan, sa mga kapigatian, hindi po dito sa mundong ito Tama po. matatamo ng tao, di po ba? Opo. Pero bakit po yung lunas sa kalungkutan matatamo ng tao doon po sa bayang banal? Sapagkat kung napansin po ng mga nakikinig sa atin, gaya ng ating binasa, doon po sa bayang banal, ay wala na pong pagluha, wala nang pag-iyak dahil sa labis na paghihirap. Opo. Kaya mga kaibigan, hindi po totoo na wala ng lunas ang kalungkutan na mga nararanasan po natin sa mundo. Malulunasan po ito. Pero doon sa bagong langit at bagong lupa o sa bayang banal, naroon po ang tunay na kagalakan. Kapatid na Gerson, sino po ang pinangakuan ng Panginoong Hesukristo na makapaninirahan o makararating doon po sa bagong langit at bagong lupa? Ang tanungin po natin ang ating Panginoong Hesukristo, kapatid na Glenn, mga kaibigan. Ganito po ang mababasa nating pahayag niya dito po sa Juan 16, 20 at 22. Ganito po ang pahayag. Magagarantiyahan ko ang katotohanan ito. Tatangis kayo sapagkat malungkot kayo. Subalit, ang daigdig ay magiging masaya. Makadarama kayo ng sakit, ngunit ang inyong sakit ay magiging kaligayahan. Nasa masakit na sitwasyon kayo ngayon, subalit makikita ko kayong muli. Pagkatapos, magiging maligaya kayo at walang sino mang aagaw ng kaligayahang iyon sa inyo. Kapatid na Glenn, dito po sa pahayag na ito ng ating Panginoong Hesukristo, meron po siyang mga tao na tinutukoy na nakararanas ng sakit, nakararanas ng kalungkutan, subalit papalitan po ng ating Panginoong Hesukristo yung kanilang sakit, yung kanilang kalungkutan ng kaligayahan. Sino po yung tinutukoy na yun, ang Panginoong Hesukristo na nakaranas man ng sakit, ng kalungkutan, pero papalitan po yun ng kaligayahan, at sila rin yung tinutukoy na makapaninirahan dun sa bayang banal. Ganito naman po ang mababasa natin, pahayag po ni Apostol Pablo
Dito po sa Ebreo, sa 12:22 hanggang 23, ganito po ang ating mababasa. Subalit nakarating na kayo sa katotohanan. Narito lamang tumutukoy ang mga simbolo sa bundok ng Sion, ang bagong Jerusalem, ang makalangit na lungsod ng Diyos na buhay, at kayo ay bahagi ng lungsod na iyon. Nakisama kayo sa milyon-milyong anghel na nagdiriwang sa harapan ng Diyos, sa makalangit na santuaryo, ang tunay na iglesia ni Kristo, na ang mga pagkakakilanlan ay natatago sa langit. Nakarating na kayo sa Diyos, ang pinagmumulan at pamantayan ng katwiran para sa lahat ng tao, sa iningatang mga pansariling katangian ng mga taong matuwid na napanauling lubos sa pagkataong tulad ng kay Kristo. Mga kaibigan, ang pinangakuan po ng ating Panginoong Jesucristo na yung kanilang lungkot, yung kanilang sakit, papalitan po niya ng kaligayahan sa muli niyang pagparito, na sila rin po mga kaibigan, yung makapanirahan doon sa bagong langit at lupa, gaya po ng ating binasa, ay ang tunay na iglesia ni Kristo o kaanib sa tunay na iglesia ni Alin Kristo. po yung kagalakang yun, kapatid na Gerson, na ipapalit ng ating Panginoong Jesucristo doon sa mga hirap, kalungkutan na nararanasan po ng mga naging kaanib sa iglesia ni Kristo? Ang kagalakan pong yun, mga kaibigan, ay ang masayang pagtitipon po sa langit, nakasama ang mga milyong-milyong anghel. Kailan po yun magaganap, kapatid na Gerson? Magaganap po yun sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo o sa araw po ng paghuhukom. Mga kaibigan, yan po ang tinatanaw ng mga kaanib sa iglesia ni Kristo, at yan ang dahilan kung kaya ang mga kaanib sa iglesia ni Kristo, kahit anong pagsubok ang pinagdaraanan o kapigatian ang dumarating sa buhay, kahit pa nga may kalungkutan, tuloy pa rin sa kasiglahan sa ginagawang paglilingkod. Baka po may nagsasabi naman ng ganito, kapatid na Gerson, yan naman sa araw pa ng paghuhukom. Narito pa tayo sa daigdig . Di ba? Kaya siguro sinasabi na, parehas lang naman tayo nakararanas ng kalungkutan ngayon. Alam mo, kapatid na Glenn, mga kaibigan, totoo man na pareho lang na nakararanas ng kalungkutan, magkaiba naman po ang kapalaran sapagkat may tinatanaw tayong tunay na kagalakan. At kung dito man po sa mundo, nakararanas tayo ng kalungkutan, ang mga kaanib po sa Iglesia ni Kristo, meron pong pinaghuhugutan ng kasiyahan. Saan po humuhugot ng kasiyahan o kagalakan ng mga kaanib po sa iglesia ni Kristo? Ganito po ang mababasa natin sa aklat po ng mga awit, 42, 3, 5, 4 at 8. Pakinggan po ninyo. Araw at gabi ang aking mga luha ang tangi kong pagkain. Samantalang patuloy na itinatanong ng lahat, nasaan na ang iyong Diyos? Bakit ako nasisiraan ng loob? Bakit hindi ako mapakali? Dapat po akong magtiwala sa iyo, O Panginoon. Pupurihin kitang muli sapagkat tinutulungan mo po ako. Binabaha ng kalungkutan ng aking puso kapag naaalaala kong pinangungunahan ko ang mga mananamba patungo sa iyong tahanan. Naririnig ko pa ring inihihiyaw nila ang kanilang masasayang papuri. Bawat araw, mahabagin ka po. At sa gabi ay binibigyan mo po ako ng isang awit bilang aking panalangin sa iyo, ang Diyos ng aking buhay. Mga kaibigan, ang mga kaanib po sa Iglesia ni Kristo, humuhugot po ng kagalakan sa ating mga pagsamba, sa ating Panginoong Diyos. Opo. Mga kaibigan, yan po ang laging ipinapaalaala ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ng kapatid na Eduardo Manalo, sa amin po na mga kaanib sa Iglesia ni Kristo na kailanman, anuman ang aming maranasan, huwag naming pababayaan ng pagsamba sapagkat concerned sila para po sa aming kapakanan at hinahangad nila na maranasan namin ang kabutihan po ng Panginoong Diyos. Kapatid na Gerson, ano po ang itinuturo ng mga apostol sa mga kaanib sa Iglesia ni Kristo kapag dumaraan po sila sa mga kapigatian o sa mga kalungkutan? Ganito po ang mababasa natin dito po sa 1 Pedro sa 5, 7 at 10. Pakinggan po ninyo. Sabihin ninyo sa Diyos ang tungkol sa lahat ng bagay
na nagdudulot sa inyo ng lungkot o takot o galit. Ibahagi ninyo sa Kanya ang inyong mga saloobin tungkol sa mga bagay na iyon at ilagak ninyo ang mga iyon sa Kanya. Gawin ninyo ito sapagkat mahalaga kayo sa Kanya. Magkakaroon kayo ng ligalig at sakit ng kalooban sa sandaling panahon. Subalit pagkatapos noon, gagawin ng Diyos na lubos na mabuti na tama ang lahat ng bagay. Ipinakipag-isa kayo ng Diyos kay Kristo upang lagi kayong mamuhay na kasama Niya. Maninirahan kayong kasama Niya sa magandang dako kung saan Siya naninirahan. At gagawin kayo ng Diyos na ganap kung paano kayo dapat na maging gayon. Gagawin niya kayong malakas upang kailan may walang makapagpatigil sa inyo sa pagsampalataya sa Kanya. Kapatid na Glenn, kapag ka sinabi pong ilagak, ang katumbas po noon ay ihabilin sa ating Panginoon Diyos. Nagagawa po natin yun sa pamamagitan po ng pananalangin sa Panginoon Opo. Diyos. At yan po ang pinangahawakan ng mga kapatid po natin sa Iglesia ni Cristo. Lalo na kapag dumadalo po sa pagsamba, yung gawang pananalangin sa Panginoong Diyos, yun ang kailanman ay hinding-hindi po natin kinakalimutan. Opo. Ano po bang sinasampalatayanan po natin, kapatid na Gerson, na maaasahan natin sa ating Panginoong Diyos? Kaya naman sa panahon ng kapigatian, sa panahon ng kalungkutan, sa Kanya natin inihahabilin o sinasabi yung ating kalagayan. Maaasahan po natin, mga kaibigan, na gagawin po ng Diyos na mabuti at tama ang lahat ng bagay. Yung mabuti at tama para sa isang nalulungkot, Opo. yun pong masiyahan siya, Opo. yung ibigay sa Kanya yung kagalakan, di po ba? Mga kaibigan, ito po ang pag-asa ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Sa pangako ng Diyos na gagawin niyang mabuti at tama ang lahat ng bagay para sa Kanyang mga hinirang. Sa pangakong ito, nais po naming makabahagi kayo. Kaya wala po kaming tigil sa pag-aanyaya sa inyo na patuloy po kayo magsuri sa mga aral na amin pong sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Welcome na welcome po kayo na dumalo sa mga pag-aaral ng mga salita ng Diyos na ginagawa po malapit po sa inyong mga lugar sa pangunguna po ng mga ministro at ng mga manggagawa ng Ebanghelyo. Welcome din po kayong dumalo sa ginagawa po naming mga pagtitipon o mga pagsamba sa pinakamalapit na kapilya ng Iglesia ni Cristo sa inyo pong lugar. Welcome din po kayong manood ng mga programang panrelihiyon ng Iglesia ni Cristo sa official YouTube channel na Seek the Truth. Doon po, marami po kayong mapapanood na mga programang ng Iglesia ni Cristo na magpapalakas ng inyong loob, magpapatibay po ng ating pag-asa. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay. Pinakahahangad po ng palatuntunang ito na matupad ang napakadakilang hangarin ng Panginoong Diyos na isinasaad sa unang Timoteo 2:3-4 na ang lahat ng tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Bago lamang po tayo magtapos, samahan po ninyo kami sa isa pong panalangin. Panginoon po naming Diyos, maraming salamat po sa iyo. Opo. Ibinigay po sa amin ang magandang pagkakataon Amen. upang mag-aral po ng iyong mga banal na katotohanan. Amen. Hinihiling po namin aming Ama, lahat nawa ng naaabot ng programang ito. Opo. Maawa ka pong mabuksan ng kanilang mga puso't isipan. Opo. Makasama po namin sa tunay na paglilingkod sa iyo. Opo. Makasama namin sa tunay na Iglesia ni Kristo. Amen. Panginoon po naming Hesu Kristo, sinasamba ka po namin. Opo. Tulungan po kami nawa sa pananalangin. Ipamagitan po sa Ama ang aming mga kahilingan. Opo. At lagi nawang dagdagan ang aming pananampalataya. Amen. Ama, sa muli po naming pagtawag sa iyo, ingatan at pagpalain po ang kabuuan ng Iglesia. Opo. Ingatan po ang pamamahala. Amen. Manatili po kaming payapa sa ginagawa po naming mga paglilingkod sa iyo. Amen. Ang lahat buong galang na po naming hinihiling sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesu Kristo. Amen.